mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nananatili sa ospital sa loob ng ICC Detention Center si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero maayos naman daw ang lagay ayon sa anak niyang si Vice President Sara Duterte. Nakikipag-usap na rin ang bise sa mga dayuhang abogado para sa binubuo nilang All-Foreign Defense Team ng dating Pangulo. Kasunod yan ay bibitiw na rin sa depensa si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ang latest sa The Hague, the Netherlands. Tinututukan live ni Mariz Umali. Mariz. Mel Emiel, muli ngang nakausap at bisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte ito sa kanyang detention facility dito sa Scheveningen Prison. At dito nga ay pinlansya nila ang bubuo sa defense team ng kanyang ama. Pinauuwi na rin daw siya ng kanyang ama na nasa mabuti raw na kalagayan o kondisyon sa malahotel daw niyang kulungan. Thank you. You have 1 minute. Isang all-foreign defense team ang binubuo ngayon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para magtanggol sa kanya sa International Criminal Court. Kinumpirma yan ni Vice President Sara Duterte na siya raw mismong nakikipag-usap sa mga foreign lawyers na may karanasan sa ICC. Nauna nang kinuha ng mga Duterte bilang lead counsel ang British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman, na naging abogado na rin sa ICC ni Jean-Pierre Bemba, dating Vice President ng bansang Congo na naharap noon sa kasong war crimes at crimes against humanity. Meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. Oras na maayos ang kanilang defense team, bibitiw na raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na dinala sa ospital matapos sumama ang pakiramdam kahapon. And then once maayos na yung team for ICC, magwi-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Bukod kay Medialdea, hindi na rin bahagi ng defense team ang Vice Presidente na pinauuwi na raw ng kanyang ama. Hindi na rin kasali si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications. We want him to focus on his asylum. And then we want our lawyers to focus on the case. Kung nais pa rin daw ni Roque na tumayong abogado ng dating Pangulo, ay kailangan niya itong talakayin kay FPRRD. Hininga namin ang reaksyon dito si Attorney Roque, pero no comment muna ang kanyang sinagot. Sabi pa ni Vice President Sara, maayos ang lagay ng ama na nasa hospital part pa rin daw nananatili sa ngayon para ma-monitor ng mga doktor. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital, so hindi pa siguro siya on sick, base siguro sa assessments ng doctors niya. Pero mataas daw ang moral ng ama. Katunayan ay nakagawa na raw ng mga kaibigan sa loob ng kulungan. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumiram daw muna siya sa loob. So may na po siya, parang routine na po siya. So he can still make it, Is he enjoying? Oh, I have to tell you, he's charming. He's very friendly with people inside. So mayroon na silang banter eh. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan, at nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. Para raw hotel ang kanyang tinutuluyan, komportable at kontrolado ang temperatura, pero hindi lang makalaya. He's in very good spirits. Tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. And then tinanong ko siya kung paano yung ulam, sabi niya half-half daw. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half-half. Giniling ko, babe. Pwede raw siyang padalhan ng sulat sa loob ng kulungan, pero ito ay sinusuri muna ng mga tauhan ng detention facility. Bagaman hindi siya nahirapan sa pagbisita sa ama sa detention facility,
mahigpit lang ang proseso niyang dinadaanan. Every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, pinapasok ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then siya yung nagsasabi yes or no. But apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply, and then he'll say yes or no. Sabi naman ng dating Pangulo, wag nang papuntahin ang pamilya sa The Hague. Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi wag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon sa Kaugnay sa gaganaping rally rito sa The Netherlands sa March 23 at sa iba pang mga rally para suportahan siya, nagpapasalamat daw ang dating Pangulo pero ayaw niya raw ma-disrupt o makaabala sa iba. Emil, kaugnay naman sa latest na kalagayan o kondisyon ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na itinakbo kahapon sa ospital. Kanina lamang ay nakausap natin si Senador Robin Padilla. Nakabibisita lang din sa ospital at ayon sa kanya ay maayos naman daw ang kondisyon ng dating Executive Secretary. Siya ay nakakausap pero mukhang kakailanganin daw na manatili munang naka-confine sa ospital sa ngayon. At sinabi raw nito na ni Senador Robin Padilla na kahit na emergency na itong dating Executive Secretary ay iniisip pa rin niya yung paulit-ulit pa rin niyang ibinibilin yung mga pangangailangan ng dating Pangulo. Si Senador Robin Padilla naman ay nag-aabang din dito sa detention facility para hintayin kung ma-approve ba ngayong araw yung kanyang request na makabisita rin sa dating Pangulo bilang isang political ally. At samantala, inaabangan din natin dito si Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ng dating Pangulo, para alamin sa kanya kung ano yung latest na sitwasyon. Pero ayon din sa kanya, sa loob ng isang linggo ay mabubuo na ang defense team na kakatawan sa dating Pangulo dito sa kanyang kinakaharap na reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. So yan muna ang latest mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Nagpaalala naman ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte na dapat pa rin siyang magtrabaho bilang bise. Sinabi rin itong dapat paigtingin ang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President dahil sa mga bago at kakaibang pangalan ng mga nakatanggap ng pondo. Ang tugon ng bise sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Hanggang April 30 pa ang bisa ng Travel Authority na ibinigay kay Vice President Sara Duterte ng Office of the President. Pero may paalala na ang Malacanang kay VP Sara. Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang Vice Presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya. At kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Sinabi ito na Malacanang nang tanungin tungkol sa lumutang ng mga bagong pangalan nang umunoy nakatanggap ng confidential funds ng OVP at kung may gagawing hakbang Malacanang para pasagutin ang bise tungkol sa mga ito. Si Jay Camote, si Miggy Mango, saka yung Dodong Gang, saka si Xiaomi 8. Talagang mga peking tao pa rin yung ginagamit na hanggang ngayon. Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera, no, ang pondo ng bayan. Sinusubukan namin kunin ang tugon ng Vice Presidente tungkol sa pahayag ng Malacanang. Tungkol naman sa mga bagong pangalang lumutang kaugnay ng confidential funds. Sabi ni VP Sara. Hindi ko masagot yan because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinagot ng Office of the Vice President at this point. Hindi na natin alam. Kagabi sa isang talakayan na ni-livestream sa social media, sinabi ng nakababatang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte na pinag-iinitan sila ng Administrasyong Marcos. Lisod yun kaayo sa. Lisod kayo sa nga sitwasyon nga kanang gina-single out mo sa ka presidente. Di ba? Kanang kuan ba? Kanang targeted mi ba?
Bugat kayo ang mga ang sitwasyon karon. Kung tungkol sa pag-aresto raw ang tinutukoy ni Mayor Baste, ayon sa palasyo, wala raw silang magagawa rito dahil ang dating Pangulo pa lang ang may warrant mula sa ICC. Magyang kakulangan ng investigasyon at hindi pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng mga umano'y libu-libong extrajudicial killing na nagtulak sa ICC para ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Bunga rin daw ng kawalan ng aksyon ng nakaraang administrasyon. Walang sinisingle out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. Patuloy na naninindigan ng palasyo na hindi nasaklaw ng kapangyarihan ng ICC ang Pilipinas mula nang kumalas ito noong 2019. Pero kinikilala naman ang jurisdiction nito sa mga kaso bago ang pagkalas. Hindi pa rin napag-uusapan ang muling pagsapi sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan ni Senador Bato de la Rosa na magtago sakaling iparesto ng International Criminal Court. Tanong niya, kung wala nang makitang hustisya sa bansa, bakit daw siya susuko? Nakatutok si Mav Gonzales. Sakaling ipaaresto ng International Criminal Court tulad ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng magtago si Senador Bato de la Rosa. Kabilang yan sa pinag-aaralan niya. Kasama yan sa course of action na pwedeng gawin. Well, kung wala tayong makita na hustisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? I will cross the bridge when I get there. Pero nilinaw ng dating PNP chief na hindi siya manlalaban. Paano mo labanan yung Philippine National Police? I know what's the power, what's the might of the Philippine National Police. Useless kung manlaban ka. Sa ngayon ay nasa Pilipinas pa umano si De La Rosa. Kinukonsidera niyang magpakandong sa gusali ng Senado para hindi masilbihan ng warrant of arrest. Lalo't sinabi ni Senate President Cheese Escudero na papayagan ito habang sinasagad niya ang legal remedies. Lalabas naman aniya siya kung paalisin na sa Senado. Pasalamat ako sa ating Senate President na he's willing to protect me while I am still a senator of this republic. Kaugnay naman ang pahayag niya noon na kusang susuko kung ipaaresto ng ICC para maalagaan si dating Pangulong Duterte sa the Netherlands, ikinatuwiran niyang imposible na yan at hirap makabisita kay Duterte kahit ang mga anak. Naglabas din si De La Rosa ng tampo kay National Security Advisor Eduardo Año na naging dating Duterte AFP Chief at Cabinet Member. Sinasabing isa si Año sa ilang may alam noon ng isinikretong pag-aresto kay Duterte. Sana kumuntak naman lang siya doon sa kahit sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. May patutsada si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile tungkol sa anyay karma. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Enrile na nakakaawa at nakakatakot na kabalintunaan ang paghahanap ngayon ng hustisya ng mga taong nagsagawa noon ng di makatarungan at bayolenteng mga aksyon. Ngayong desperado na, nagsasagawa daw sila ng mga prayer rally para humingi ng tulong sa Diyos na dati nilang tinawag na stupid. Sinisisi nila ang lahat maliban sa kanilang mga sarili para sa mga problemang nabuo dahil sa kanilang pagnanasa, pagiging arugante, labis na kayabangan at pagkagahaman sa kapangyarihan at kayamanan. Maghahanap daw sila ng suporta at simpatya para makawala sa anyay legal trap na sila mismo ang may kagagawan. Hindi binanggit ni Enrile kung sino ang tinutukoy niya sa naturang post. Magkakasa ng 3 araw na transport strike ang grupong Manibela. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, sisimulan ng 3-day nationwide strike sa Lunes, March 24 hanggang Miyerkules, March 26. Ang tigil pasada ay bilang panawagan daw kay Transportation Secretary Vince Dizon na sibakin ang mga opisyal ng LTFRB kabilang ang chairman nitong si Teofilo Guadis. Ani Valbuena, nagsinungaling ang LTFRB nang sabihin nitong 86% na ng operators at drivers ang nag-consolidate para sa PUV Modernization Program. Dahil dito, marami anya ang hindi nakapagparehistro o kaya'y hinuhuli at itinuturing na iligal
Ang DOTR naman makikipag-ugnayan daw sa transport groups. Apelan nila magkaroon ng dialogo sa halip na transport strike. Sa kabila niyan, maghahanda raw ang gobyerno para masigurong hindi maapektuhan ang mga commuter. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni LTFRB Chair Guadis. Chika Minute na mga kapuso at first time na maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, si Sparkle artist at former NCAA courtside reporter Hannah Arguelles. Hannah? Thank you, Miss Mel, at happy midweek chikahan mga kapuso! Bittersweet ang nararamdaman ng cast ng My Ilonggo Girl sa huling 2 gabi ng serye. Bukod sa mga naghihintay pang revelations, may pakilig ding aabangan ng mga manonood mula sa mga bidang sina Jillian Ward at Michael Sager. Makichika kay Lars Santiago. Kahit ako naman yung totoong Palma. Si Venice o si Tata? Si Sir Gov po yung tatay ko? Ngayong gabi, magkakaalaman na kung sino ang totoong anak ni Sir Gov. Total, hindi naman ikaw yung tunay na anak ni Sir Gov. Mabibisto na bang dinaya ang DNA test? Walang hiya ka, Tata! O mapapahamak lang lalo si Tata? Sa huling 2 gabi ng My Ilonggo Girl, bittersweet ang nararamdaman ng cast. Ang mga bidang sina Jillian Ward at Michael Sager, marami raw mamimiss sa isa't isa, lalo't naging sobrang close sila habang ginagawa ang series. Kay Michael, yung pagiging sobrang caring niya, actually is very, very sweet. Super gentleman po siya, ayan. Again, every morning, he would get me my favorite drink, may gusto akong food. Kahit pagbaba ko ng stairs, nakaalalay siya. Yung mga ganun pong mga bagay. So, sobrang na-appreciate ko yun. Ako naman siguro miss ko ang alagaan ka and being with you kasi iba yung energy na binibigay mo sa akin and siguro being in this type of environment, this working setting, masaya ako and masaya talaga ako nakapartner kita. Mamimiss ko yung kakulitan natin and of course, yung mga moments nga on set na very fun lang. At hindi siyempre matatapos ang kilig ng mga manonood dahil sa huling gabi. May pakilig pa rin sina Tata at Frances. So nakakatuwa po na na-experience ko siya. And ayun, habang tinitape namin yung eksena yun, tawa lang talaga kami ng tawa. So unforgettable siya for me. Iba pala yung feeling nun, siguro kahit hindi totoo. I mean, yung nararamdaman was something very special and I wanted to show it in this eksena. And kami ni Jill, we're both very young, kaya na-experience namin yun was fun. Hindi mapapanood ni Michael ang pagtatapos ng My Ilonggo Girl dahil nasa loob siya ng bahay ni Kuya. Kaya naman nagbigay na ng mensahe para sa kanya si Jill. I pray na maging smooth lahat sa loob ng bahay ni Kuya. I think dun sa house ni Kuya makikita po ng mga tao din kung gaano rin talaga ka-genuine si Michael and that he's actually really nice. At para sa mga manonood na natutuhan ng mahalin, sina Tata, Francis at ang mga karakter sa My Ilonggo Girl, huwag malungkot dahil may sorpresa sa inyo ang GMA. Maglalabas ng director's cut ang serye online. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Posibleng ipatawag ng International Criminal Court ang ilang testigo laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng kinakaharap na kasong crimes against humanity. Bibigyan naman sila ng seguridad at tutulungang pumunta sa Netherlands kung kailangan. Nakatutok si Maki Pulido. Rodrigo Roa. Bilang akusado, karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malaman ang mga ibinibintang sa kanya. Kaya kasama sa ibibigay ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa defense team ang testimonya ng mga tetestigo laban kay Duterte at iba pang ebidensya. Also afford them the proper opportunity to examine the evidence, challenge the credibility of the witnesses. Sa kabila niyan, tiyakan niya ang proteksyon at suporta ng ICC sa mga testigo. Katunayan, pwedeng alias lang ang gamitin sa witness list. Sabi sa rule is that they have to ask for authorization from the court to redact
the identity of the witnesses. Kung matindi ang banta sa seguridad ng testigo, handang ICC registry na i-relocate siya at maging ang kanyang pamilya. Sa mismong paglilitis naman, maaring isalang lang siya sa pamamagitan ng video conferencing. Mismong ICC registry ang magsiset up nito na maaring mula sa mismong lokasyon ng testigo o sa hiwalay na kwarto sa korte sa The Hague, Netherlands. Kung payagan ng korte, maaari ring baguhin ang boses at itago ang mukha ng testigo para sa kanyang seguridad. Pwede ring closed session o mga hukom lang ang nakaharap sa pagbigay ng testimonya. Risks of retaliation, or risks na ma-endanger ang kanilang buhay at ang kanilang mga pamilya just because magte-testify sila, or para hindi sila maka-testify at all, na takutin yung mga witnesses para hindi mag-appear. Ayon sa ICC website, kung kinakailangang magpunta sa The Hague para tumestigo, ICC ang mag-aayos ng kanilang mga visa. At habang nasa The Hague, makakatanggap ang mga testigo ng allowance. May allowance din para mapalitan ng nawalang income habang tumetestigo sa ICC. Aalalayan din ng korte, maging ang kanilang mental health. I think wala namang timeline doon sa protective measures under the rules, no? So it can last for some time even after the trial, although we do have to acknowledge that the ICC does not have infinite resources. Tiniyak ng ICC sa kanilang website na hindi apektado ng protective measures ang pagiging patas ng paglilitis. Ang protective measures daw ay para sa lahat ng mga testigo, prosecution man o depensa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Habang ang ilang bahagi ng bansa iniinda ang matinding init, may mga lugar namang inulan at binaha pa. Halos mag-zero visibility sa lakas ng buhos ng ulan sa bahaging yan ng President Roque sa Cotabato. Nang bahagyang tumila, rumagasa ang baha na may kasamang putik at mga bato. Naipon at halos hindi na makausan ng mga motorista kaya nagtulong-tulong na ang ilan para alisin ang mga bato. Bumigay naman ang bahagi ng tulay na nagdurugtong sa Lake Cebu at Tuboli, South Cotabato. Ayon sa opisyal na barangay, gumuho ang lupa sa kabilang dulo ng tulay na maaring dahil sa naranasang pag-uulan. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms na dulot ng easterlies ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Patuloy ang iiral kasabay ng amihan kaya meron ding shear line o salubungan na mainit at malamig na hangin. Sa heat index forecast ng Pag-asa para bukas, posibleng pinakamainit ang 42 degrees Celsius sa Puerto Princesa, Palawan. Hindi nalalayo ang 41 degrees Celsius sa Coron at Cotabato City. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Mimaropa at Bicol Region. Uulanin din ang halos buong Visayas at Mindanao. Malalakas at posibleng tuloy-tuloy ang ulan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan sa ngayon. Umuwi sa bansa at itigil ang pagsali sa diskusyon sa ICC. Payo po yan ng Justice Department kay Attorney Harry Roque. Sabay hamong harapin niya ang reklamong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo. Wala namang plano ang Malacanang na harangin ang application ni Roque para sa asylum sa the Netherlands. Nakatutok si Salima Refran. Sa amin as lawyers to be formally announcing that I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. Sagot ng Justice Department sa anunsyong yan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Wala pa nga nangyayari, tumatakas na siya eh. Di ba? Hindi, harapin niya. Wala pang kaso. Diba? Abogado pa naman siya. Hindi siya sumusunod sa batas. Nakaharap kasi si Roque sa reklamong qualified human trafficking kaugnay ng pagkatawan umano sa Whirlwind Corporation at Lucky South 99, mga kumpanyang iniuugnay sa Pogo Hub na sinalakay sa Porac, Pampanga dahil sa mga illegal na aktibidad. Submitted for resolution na ang reklamo kay Roque at sa iba pang kasama sa reklamo tulad ni Cassandra Ong. May arrest order din laban sa kanyang House Squad Committee dahil sa hindi pagsipot ni Roque sa mga pagdinig. Payo ni Remulla kay Roque, umuwi na at itigil na ang pagsali sa diskusyon sa ICC. Sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito eh. Nag-withdraw It's not even the issue. Nag-withdraw na daw siyang as lawyer, ICC lawyer. Kasi miski na, irrelevant pa rin siya. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking. Yung mga akusasyon sa kanya. May tugon din si Remulla sa pahayag na ito ni Roque. I am confident that I can prove
political persecution. Wala kaming ano sa politika sa kanya. Walang bilang. Wala siyang bilang sa politika. Sabi rin ng palasyo, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Well, anyway, patungkol po sa kanyang asylum, kapag po siguro mayroon ng warrant of arrest at kung siguro pong may kaso na po talaga siyang kriminal na kakaharapin po sa korte, dyan lang po na magre-react ang palasyo. Walang home departure order kaya pwedeng mag-abroad si Roque. Bagamat may immigration lookout bulletin order kaya dapat inaabiso ang pag-alis niya. Pero nakumpirma lang na nakapag-abroad na siya nang sumpaan ni Roque ang isang counter affidavit sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Iniimbestigahan na ng Bureau of Immigration kung paano siya nakaalis ng bansa. Wala pang sagot si Roque sa mga mensahe ng GMA Integrated News sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Apat na araw bago ang eleksyon 2025, nagpapatuloy ang kampanya ng mga senatorial candidate sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok si Joseph Moro. Pagtulong sa mga tomato farmer ang isinulong ni Kiko Pangilinan sa Bohol. Itinutulak ni Ariel Querubin ang Panganay Scholar Program sa pagbisita niya sa Batangas. Pagkakaisa sa komunidad ang isa sa ipinanawagan ni Senator Francis Tolentino sa Pampanga. Doon ipinangako naman ni Benhur Abalos ang pag-amyenda sa Local Government Code. Umento sa sahod ang isinulong ni Jerome Adonis sa Laguna. Suporta sa BPO industry para makasabay sa bugso ng AI ang binigyan diin ni Bam Aquino sa Cebu. Libreng maintenance medicine ang isinulong ni Abby Binay sa Quezon. Sa Pangasinan, bumisita at nag-ikot si Senador Ramon Bong Revilla. Inalala ni Congresswoman Arlene Brosas ang kaarawan ni Gabriela Silang sa pagsasagawa ng mural painting. Suporta sa mga katutubo sa Pili Camarines Sur ang inihayag ni Allen Capuyan. Suporta sa mga kababaihan ang idiniin ni Senador Pia Cayetano sa Eastern Samar. Sa trabaho market sa Maynila, nag-ikot si Attorney Angelo de Alban. Si Senador Bongo itinutulak ang paghahatid ng serbisyong medikal sa Occidental Mindoro. Pagpapalawak ng turismo ang binigyang halaga ni Senador Lito Lapid sa Aklan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa investigasyon sa umano'y ghost beneficiaries sa Senior High School Voucher Program, inungkat sa kamera ang ilang estudyanteng naka-enroll sa higit isang paaralan. Sabi ng grupo ng mga private school at administrator, inuulat nila ang mga ganyan pero hindi naayos ng DepEd ang kanilang sistema. Ang tugon ng DepEd sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Mahalaga sa gobyernong masinsin kung sino-sinong senior high student ang ipinagbabayad nito ng tuition sa mga private school bilang bahagi ng Senior High School Voucher Program. Ginagawa ang programa dahil kulang sa pasilidad ang mga public senior high school. Para ma-monitor, lahat ng benepisaryo ay may isang learner's reference number. Pero may nabisto ang DepEd sa investigasyon ito na inilahad nila sa pagdinig ng Kamara. Kasama sa mga questionableng nadiskubre sa Senior High School Voucher Program ay ang pagkakaroon ng ilang estudyante ng mahigit sa isang learner's reference number. In 2016, there were some students had several learner reference numbers, no? Even if isa lang yung bata. May pagkakataon ding hindi lang sa iisang paaralan naka-enroll ang isang bata, ayon sa Private Education Assistance Committee na partner ng DepEd. Student is enrolled in multiple schools, no? One or two schools. Yes, but would that not have been a red flag already on your part? Yes, this was reported also to DepEd. Sabi ng isang grupo ng mga private school at administrator, strikto ang mga paaralan. Sistema ng DepEd daw ang may problema. So they ask us to, present documents, the birth certificate and all of that. And unfortunately, sometimes it takes so long for them. So we keep on telling them, the student is already with us 1 or 2 years. You have not
fixed the system yet. Pero may 50 paaralan ang natukoy ang DepEd na questionable talaga ang mga claim o sinisingil sa DepEd, kaya inalis sa Senior High School Voucher Program. Karamihan ay nasa Metro Manila at Calabarzon, kung saan maraming private schools. Tuloy ang programa na paglalaanan ng 27 billion pesos para sa susunod na school year. Pero mas maayos na at patuloy na inaayos ang sistema ayon sa DepEd. They are now already check and block. I think we'll have to check with the system owners, program owners of the information system, which is planning service and the information communications technology service. Pinag-aaralan na rin ng DepEd ang pagsasampa ng reklamo sa ilang pribadong paaralan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Who can you trust sa game of secrets, lies, at shifting loyalties? Yan ang roller coaster na kwento ng bagong mystery murder drama series na aabangan ng mga kapuso sa GMA Prime. Magsisimula na yan sa Lunes kaya sobra ang excitement ng cast. Makichika kay Lars Santiago. Naggagandahan at naggugwapuhan. Slay na slay ang mga bituin ng bagong GMA Prime series na Slay ang paglakad nila sa red carpet para sa Grand Media Conference ng GMA and View Collab Mystery Drama Series. Kumpleto ang 4 na bidang sina Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega at Julian San Jose na naghandog pa ng awitin bago ang MediaCon. Dashing din sa kani-kanilang suit sina Gil Cuerva, Royce Cabrera, Nikki Co, Jay Ortega at Derek Monasterio. I'm happy that it's airing during March Women's Month. Yes. And sakto na 4 girls kami for Slay. And I'm just really excited to see, for the audience to see the other side of our characters, kung paano namin gagawin tong murder mystery. Ngayon, maiiba naman yung tingin ng tao sa 4 girls na to. Since nag-start kaming mag-taping pa lang, ang nag-e-enjoy akong ma-challenge dahil natatapat ako sa mga magagaling na katabi ko ngayon. Kaya na-excite ako mapanood ng mga kapuso yun. Finally, ito na, i-ere na tayo. We've been receiving a lot of good feedback from the View episodes that have been airing. So sobrang excited ako na mas maraming makakanood. So very excited. And medyo kinakabahan ng konti kasi syempre gusto namin na makarelate yung mga tao sa amin. And since it's a murder mystery, first time din naming lahat gagawin ito. Sobrang excited rin si Derek dahil sa unang pagkakataon, gumanap siya sa isang karakter na ibang-iba sa mga dati niyang nagampanan. Si Zach is a very self-centered person. Gusto niya siya yung alpha lagi. Gusto niya, it's all about himself. And nakaka-relate ako siguro kasi ng mga 20, 22, 23 years old ako. Dumaan ako sa point na feeling ko ako yung king. Ganon sa totoong buhay. Nabago naman yan. Buti na lang. Nakahanap ako ng way para i-rechannel at i-re-trigger yung ganong vibe ko dati. Masaya at excited din si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang executives ng GMA Network na mapanood na ang bagong handog sa GMA Prime. And we're very, very happy because lahat sila, they delivered so well. Napakagaling nila, napakahusay. So makikita niya yan once mapanood niyo na ang Slay. Mapapanood ang Slay sa GMA simula sa Lunes, March 24, 9:25 ng gabi. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Ito naman ang aking chika. Spotted in their stylish denim and diamonds outfit, ang ating kapuso stars, personalities, and executives na all present and ready para sa selebrasyon ng 75th anniversary ng GMA Network. Makichika live kay Aubrey Carampel. Aubrey! Tita Mel, kasabay ng pagdiriwang ng 75th anniversary ng GMA Network ay ginaganap ngayon
ang Thanksgiving party na dinaluhan ng Kapuso stars, GMA executives at ng ating industry partners. Ang OOTD na guests and attendees sunod sa temang Denim and Diamonds na sumasalamin sa makulay, makinang at matatag na kasaysayan ng Kapuso Network sa loob ng 75 taon. Present ng Kapuso Executive sa pangunguna ni Chairman of the Board Advisor at Chairman of Programming Committee Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, GMA Chief Marketing Officer Lizel Maralag at iba pang matataas na opisyal ng network. Dumating din in their stylish and chic denim and diamonds fit sina Dingdong Dantes, Alden Richards, Barbie Forteza, Michael V, pati na ang mga Kapuso Love Teams. Naroon din ang mga personalities ng GMA Integrated News, Public Affairs at DZBB. Maraming mga hinahandang magagandang mga programa and pelikula this year. Surprise na lang, I can't announce them yet, but a lot of big projects are in the works for our 75th anniversary. Bihira yung ganitong opportunity to be with our fellow Kapuso artists, but more importantly to be with our advertisers. Kasi syempre, yun talaga yun yung fuel ng trabaho natin, di ba, sa industriyang ito, lalo na sa television. Kung wala sila, wala yung mga programa na ginagawa natin. That's why it's an evening to give thanks, di ba? And also to talk about ideas kasama ng ating mga minamahal na advertisers, di ba? And of course, pati mga boss at yung mga Kapuso artists. We're very happy and it has been a while since nagkaroon tayo ng Thanksgiving for the brands that has been supporting the network. And medyo nakakamiss din to have these kinds of events. You know, parang this should be done annually talaga, or at least wag naman once in a blue moon. Kasi syempre the partnerships that we have with the brands and yung mutual relationship that we have with them is what sustains the network. Tita Mel, ang Thanksgiving party ay isang pagdiriwang kasama ang ating advertisers at industry partners ng GMA para sa kanilang walang sawang suporta sa Kapuso Network. Yan muna ang latest, Tita Mel. Emil, hinihintay na namin kayo rito. Makiparty na kayo. Tara na! Balik sa inyo sa studio. Oh, paparihan na kami. Maraming salamat sa iyo, Obre Carampel. Mga Kapuso, kinilala ang galing ng GMA Network sa 12th season ng Araw Values Awards. Wagi ng Bronze Award ng GMA Integrated News para sa Climate Change Special Series Plug ng 24 Oras. Para yan sa kategoryang Concern for and Preservation of the Environment. Pinarangalan din ng 2 Bronze Award at 1 Silver Award ang Sales and Marketing Group ng GMA sa 3 kategorya. Bukod yan, ginawaran din ang Certificate of Merit ang GMA Public Affairs para sa Firefly at Kalikasan Novela. Gayun din ang Sales and Marketing Group para sa Dapat Ganito Kapuso, Makadiyos. Sana magpatuloy yung diskusyon, magpatuloy ang talakayan, no, sa napaka-importanting issue katulad ng climate change. Itong recognition na to, hopefully that would further drive us to elevate our commitment for that drive natin na mabigyan pa ng mas mataas na level na pag-uusap o pagtatalakay, no, sa climate change. Dami. Ito isa, Emil. Uy, muli, maraming salamat po. Masasalamat po namin sa lahat ng bumubuo ng Araw Awards sa pagkilala sa Climate Change Special Series Plug ng 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.